Second truth, mga kapatid, that God wants us to receive is, God desires hearts to dwell. Nagdi-desire si God na ang puso ang kanyang gawing tahanan, bagamat ang temple gusto niya, pero ang number one target niya ay puso. Yan ang makikita natin sa verse 2. Basahin natin ang verse 2. Ready, go. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Mga kapatid, yung taong yan daw ang titingnan ng Panginoon. Bagamat napakaraming maganda na pwede nating picturean at i-post natin sa Facebook at ilagay sa ating My Day at gawin pa nating profile na picture. Napakaraming magaganda sa earth dito sa mundo, pero hindi si God doon ma-attract. Kahit ano pang gawin natin, hindi si God ma-attract. Si Lord lang ma-attract sa someone. Sa someone, yung poor. Yung poor doon, hindi yung walang pera. Ang poor doon, yung poor in spirit. Yung poor in spirit, yung nagre-recognize na God, kung wala ka, I am nothing. That's poor. Kaya nga si David, yun ang title na ibinigay ng Lord sa kanya, na isang poor spirit, meron ang taong ito. Kaya naman, ito ang aking sasamahan. Poor, meaning merong puso na umaamin, Lord, kung wala ka, wala po akong magagawa. Kung wala ka, I am nothing. At yung contrite, ibig sabihin, mapagsising puso. Kunting ano lang sa puso na parang mali yun. Nagsisisi agad, Lord, patawarin mo po ako. Lord, nagkasala ako sa iyo. Yung hindi magja-justify, pero hihingi ng tawad. Yan yung contrite na spirit. Yung kunting conviction na kumikirot sa puso ay nagsisisi agad, forgive me, Lord. I have sinned against you. Yung katulad nung kwento ni Lord Jesus na doon sa temple sa Jerusalem, ay merong isang religious na nag-pray at ang sabi ng religious, salamat Panginoon, hindi ako katulad ng taong ito sa gilid ko na makasalanan. Pero ako, Lord, nagpa-fasting ako, nagtatights ako, ako ay ganito. Siya ay nagmamataas habang nagpipray. Pero yung tao naman na yun na andon sa kanyang gilid ay dinadagukan ng dibdib at ang kanyang prayer, Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ako'y nagkasala, ako'y makasalanan. Anong sabi ni Lord Jesus? Mas kinalugdan ng Panginoon. Yung hindi religious, pero yung tao na hindi makatingala sa Diyos dahil sa kanyang pagsisisi. Yan ang contrite. Yan ang contrite, yan ang hanap ni Lord. God desires hearts to dwell. At yun ang sabi ni Lord na kanyang hanap para gawin niyang resting place. Yung taong umaamin na kung wala si God, wala siyang magagawa. At yung mapagsising puso, meron siya. Yung hindi ay kunwari perfect. Katulad ng religious na ang dating ay perfect siya, Lord. Salamat dahil iba talaga ako. Ganito talaga ako, Lord. Hindi ganun because our God is a God who knows every detail of our lives. Pati buhok natin numbered ni God. Kaya God knew too well who we are. Lahat ng sa atin, kaloob-looban hanggang labas. Mga kapatid, ang desire na ito ni God nung panahon ni Isaiah ay gusto niyang ipahatid. Temple without humility mean nothing to me. Parang yun ang sinasabi ni God. I am the creator of the heavens and the earth, and heaven is my throne, the earth is my footstool. What is, ang sabi ni Lord, what is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? Ano ba yung tahanan na ibibuild mo sa akin? Nothing yan kung tutuusin. Kasi ako naman ang lumikha ng lahat. Ang hanap lang ni Lord, nagpapakumbaba. Ang sarap kung may templo na at doon sa temple, nagpapakumbaba ang lahat, ay talagang bababa ang glory ni God sa lugar na yon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.